prepare us to study your word. Show us how to be teachable. Help us to lay aside areas where we are stubborn and where we cling to our own sins. Let your words may we faithfully and accurately interpret your words today. In Jesus' name, amen. Ayang buntag. Morning. I'm trying to record sa atong devotional karon, no. Kay hisgot mi nga murag kinahanglan ko no og i-advertise ang bayawan. I-vlog, no, what we are doing here, no, sa atong lokal nga pangagamhanan. Nakita sa lesson 39. And then ang uluhan diri is forgiveness promotes unity and progress. Last time ato ni-deviate kita gamay sa atong lesson ug ato gi studyhan ang word nga worship. Unsa gyud ang worship? And we have found out nga ang worship is not necessarily nga naa ka sa imong simbahan kung Domingo, no? Kay I asked some pastors, pila sila kabuok, dili magyudagan kay isod man gyud og wala pa gyud ma-orient, no, ang atong mga paminsada. Ang concept man gyud nga ang worship mo ato kung simbahan Domingo, it's either Domingo or Saturday or whatever day it is nga designated nga mo na siya worship day, no? But we found out that worship is plainly simply glorifying God. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So even in eating and drinking, if you dedicate your eating and drinking for God's glory, then that is worship. And then we have also studied, debate lang yung tagamay nga nag-exulti ang atong Ginoong Hesus dito sa Samaritan woman, that a time will come, a day will come that worship will be worshiping God in spirit and in truth. Those are the statement nga wala pagyud gihapon fully defined kung unsa na siya. Well, kagabi sa among devotional sa balay, kay every night mag-devotion man gyud mi, na-clarify gyud namo nga si Jesus is the truth and the Word of God is the truth. Pero kay worshiping God in spirit, unsa naman po na siya? Walang uban, ang ilang concept anay is maturog yung gihapon og simbahan, iya dito mag-ampo, magluhod, either magluhod, or keeping silent, or saba kayo, magkanta, mag-praise, worship na siya. But that only happens once a week, kung ang kaso manggaling. How about the other days? And then we found out nga ang pag-worship di ay is doing wholeheartedly whatever you do for God's glory. So even in our office tables, sa opisina nato, sa atong mga lamisa, if you dedicate your work to God, and then other people, your clients are blessed, no, nabulahan sila because you did something for God's glory. Diya sa imong lamisa or sa field kung asa ka na-assign, that is worship. Kay ningon man gyud ang Bible, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, ang tanan nga naa sa imo, and then also loving your neighbor as yourself. And that's give glory to God. Kung ato na siya i-link sa forgiveness, ng atong lessons, atong topic, forgiveness is part of worship. And you cannot forgive unless na kay kanang values ba nga gitawag natong humility. And that was the first lesson. Mo na siya ang first lesson nga gitudlo ni Ginoong Hesus dito sa iyang mga disciples. Si Saint Peter, wala niya na malimtan nga first lesson. Kanang pagpaubos sa kaugalingon.
So, gidefine naman nato itong forgiveness. Forgiveness is a choice to treat others as if they never wronged you. Perting lisura man na siya, no? And then today, we will promise God nga we will refuse to seek revenge against those who hurt us. Isod po na, di ba? Kanang mayong kang love your enemies. And then if you can remember, medyo gibuhat-buhat rin itong joke-joke, pero at least tinood ko na siya, no? If your spouse is your enemy, anang nga time, kasi pikas kwarto, yung lang ingnon ang Bible ni sulti ang Ginoo ba? Ang imong self nga ni sulti ang Ginoo. I love your enemies. So you have to never let the sun go down upon your anger, no? Ang imong kasako. Peter said, 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. We are called di ay, gitawagan na ito sa Ginoo, we become what we are, and then we claim to be Christians. Niata nagpuyo sa Pilipinas, nga giingon nila the only Christian country in Asia. So we were called so that you may inherit a blessing. We cannot get that blessing unless we forgive, unless we are humble. So din ang context din parte ni siya sa pagtudlo ni Saint Peter to Christians living in a hostile environment. There are persecutions. Unya, kano mo kang nasubrahan kag kabutan. Kasi na kay mga ulterior motives. There was a time gani nga nay nasunugan somewhere dito man to sa Kansilong. Dugan na to kayo gyud. Upon hearing sa balita nga nay nasunugan, yan naman may mga extra nga mga tawag ani kining kaldero, mga habol, mga plato nga wala nagigamit ba. Nya murag mapuno na kayo ang aparador nya wala ra man pod gigamit. So kami ni Mrs. Una may nga abi tudlo mi asa tong nasunugan dito. So dito og daw gyud ang balay. So nagkama na lang to tulda-tulda tong nasunugan nya among gihatag tong mga plato, mga habol, mga kaldero, ano ba? So human nga mo lakaw nami, ingon dayon tong tag-iya sa nasunugan, sir. Kung modulagan ka pagka-konsehal, sir. Mutar yung sir. Ang una-una ba sa tao ba nga na motibo ni siya nga nung niya tagog habol, nato. The same thing somewhere there sa yato ko sa radyo natin, usag ito ka karton kay gi-announce nila kinsay ganahan mutabang. Ang motibo dayon ba ni tabang ka kay maglagang ka pagka politiko. Wala na good ba tayo chance nga mutabang without any motive, ulterior motive. So, muna ang ginasulti din ni Peter, basig bag sad-an ka, gaman ka o motibo nga dili mao. Mag-uolbi ako ka no? Okay? So, naa sila sa usa ka hostile nga environment, and then Peter is trying to tell Christians nga ayaw gyud mo una og magbalos og dautan sa inyong isig katawo. So most probably si Peter naka-remember sa mga first lessons nga gihatag ni Jesus sa iyang mga disciples. Ato na mabasahan sa Matthew chapter 5. Like for example, verse 11, Matthew 5:11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Magbuhat ka sa imong pinakamaayo alang sa imong isig katawo, and then they will accuse you falsely. Ningon ang atong Ginoong Hesus, blessed are you. Sa verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they
the prophets which were before you. So Jesus is teaching humility, and only those who are humble can forgive. Isod yun ang pagpasaylo. Kung naa ka pa'y garbo sa imong kasing-kasing. Now, natay mga pipila ka mga principles nga ato makatuunan din sa atong gibasa. Ang una is don't retaliate. Una usa og pag-ayo kay base ang imong pag-retaliate mas grabe pa unya ang dili maayong mahitabo. Christians are called, gibasa man nato dinhi kaniha sa sulat ni Peter, you are called to do good, no? Christians are called to resist the natural human instinct to repay evil with evil or insult with insult. Instead, they are to respond with blessings. Bless those who persecute you. Napaganito'y saying ang hunahuna og lain sa imo hatagan nimo og kaayuhan kay sama ra mo na expression nga sama ra nga ibutangan nimo og baga ang iyang nasa iyang ulo, no? Meaning ang conscience ba, ang guilt balik sa iya nga oy dili ra man ay siya tautan according to what I am thinking. Kaya usahay magkasinayop ya puta, no, kung magpasagar ta og una. And then blessing is a weapon. Amo na to. Mo backfire ang guilt feeling, and then blessing others, even those who have wronged us, is a powerful act of love and a weapon against evil. It breaks the cycle of retaliation and demonstrates the transformative power of God's grace. Ikaw pa'y hinungdan nga ang grasya sa Dios mobalik dito sa tao nga nagbuhat og tautan. Okay? Another principle, we are called, dili lang kay mo hatag ta og blessing, we are also called to inherit a blessing. This act of blessing is not just a passive response but a conscious choice, a calling from God. Daghang gitudlo sa Biblia ba nga kita gyud ang mubuhat og desisyon. Say for example, mayngon ka nga love. Ang love is sometimes a reaction of sa mga lalaki of what they saw. Di ba? Kanang passionate ang imong feeling. Wow, sada siya, gwapa siya. Oh, love. Kilig to the bones, okay? Or sa mga babae na po, lahi na po ang approach, no? Makadungog ang babae og mga praises, mga kuan. Di ba sakto na mga ladies? Makadungog kan sila mga praises, murag mo taas ang ilang heart ba murag maabot diri sa ilang tutulan, no? Kabantay ko. Na ako usa ka estudyante. Wow, luoy man ko kay wala namang gyud kaayo ka. I mean, she was not able to carry her life ba nga sa tinarong nga pamaagi. May tsura na ba yun? Kanya, kita ko sa iyang nasinulat sa estudyante pa siya kung sa gidesire nimo sa imong kinabuhi. Ningon man gani to dito nga I want to be a stewardess. Ana, flight stewardess. Ako kayo handom ba? Ako kayo handom sa kinabuhi. Kanya, one time nakita na ko, well of course lisod kayo ang kaintang. Kugos-kugos og bata, kugos-kugos na bata kay wala man ka pugong sa kaugalingon. Di ba? So wala ka tiwas sa eskwela. Ang akong statement unta to nga makarealize siya nga nasipiyat siya sa iyang kinabuhi. Lami kay isulti nga sika nimo nga kuha para magdunta ka. Lami kay isulti ngon ana ba? No? Well, yagin ako, nakita na ko, akong gingnan nga. Murag, you're beautiful today. Kabalo ka mo sa iyang gibuhat.
Gipost niya dito sa Facebook. Wala niya gi-mention ang akong ngalan. Pero ningon siya nga, you just do not know how happy I am when you told me that I am beautiful. Wala siya nag-mention ng ngalan ba? Naku, anig ko din mga babae. Basta imo gwapa sila. Murag ma sila. Pero ang mga lalaki, ginabang gwapo. Kay baliktado niya mamisinter saga rin bayana ni. Oh, ayan na mga kan. Pero ang lalaki pwede nimong i-praise sa ilang mga accomplishment, no? Ayan na. Pero never ang lalaki kayo mo attracted sa mga istorya ba. Ang lalaki ma-attracted siya kung sa ang iyang makita, no? Ang iyang kung sa iyang ma-view ba. But kung manghisgot gani ka og love yun nga tunay nga love, it is not because of what you hear or what you saw, it is a choice. Kaya agape nga love sa Bible, it is a decision you make. Ingon ka nga, in spite of what he is or she is, you will love. Muna gibuhat ni Jesus Christ sa ato. In spite of who we are, ningon pagod siya dito nga gilansang na gyud siya sa cross, the first words ay yang gisulti, Father, forgive them for they know not what they do. And that is love manifested. Makapasaylo siya because of love. Makapasaylo siya because of humility. So nakapasaylo siya because of who He is. God wants us to develop to be like Him. Ganahan siya nga si Jesus, ganahan siya. That is why sige siyang gatudlo. Kung mas maayo tato kung mahisama mo sa ako. Ang promise bitaw diha sa Bible, we shall see Him as He is, and we shall be like Him in the latter days. Sa iyang pagbalik. That is always our desire. No? Kay lisod kayo ng magpasaylo ta sa taong lisod, pasayloon. Diba? Pero kung God is in our hearts, Jesus is in our hearts, ay ang mga teachings gi-adapt na to, magkasubay gyud ta kung sa iyang ganahan nga mahitabo sa ato. Di ba mao mong ginagitudlo niya nga prayer, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. No? So kanang ganahan ka nga makadawat og blessing, you are called to receive a blessing. Mahitabo ra gyud na siya kung we learn to love, we learn to be humble, and then because of that, we learn to forgive. Dito sa mga taong unforgivable, it is easier said than done. Pero naaragod na sa ato ang pagpugong sa atong kaugalingon. You cannot be a good leader if dili ka forgiving. Mamawad ang kagtawo. No? So, Christians are positioning themselves to inherit a blessing from God. Sa Matthew chapter 5 verse 5, mao gyapon ni mga nakatunan nila ni Saint Peter nga iyang gi-share sa ato sa verse nga atong gibasa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kung kana nga statement, that is a statement of leadership. You have the power. Kaya gyud nimo siyang pusaon. Di ba? But instead nga imo siyang pusaon, you learn to hold yourself. You learn to forgive. That is meekness. And that will make you a good leader. That is why, ingon rin ni Jesus, you will inherit the earth. Meaning you have people here on earth to follow you because of your meekness. Grabe ang meekness ni Jesus Christ. Usa lang siya, a single man. Wala tayo maingon nga kurso, wala tayo maingon nga wealthy siya, dili po siya general, dili po siya politician, pero karon pilaman ang iyang followers all over the world because of meekness. No?
And then, verse 9, Matthew 5, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. This is relationship with God. Patsada kaayo kung dito sa kalangitan mo ingon ang Dios sa iyang mga anghel ba. Kana si Tam, ako ng anak. Ayaw good mo pasagad anak, o di ba? No? Nya si Satanas mo attempt og daot ba? Nya mingon ang God padala og angel na ay pasagad diha. Ayaw nang binuangin kay ako ng anak. So there is protection, there is blessing kung naata kang God. Okay. Balikan natin ang verse. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit blessing. Kinsay ganahan blessing? Kinsay ganahan blessing? Kita tanan ganahan tag blessing. Okay. So this verse challenges us to examine our reactions to injustice and to cultivate a spirit of forgiveness and compassion. It reminds us that true love involves extending grace to others even when they have wronged us. Mo man ang gibuhat ni God sa ato. Daghan kay tag sayop, pero mo extend siya og grasya gihapon sa ato. We don't deserve a thing, pero iyang gi-extend. We deserve punishment, pero iyang gi-hold ang punishment. That is mercy. Hinaut nga yung mga anak mata niya, we claim to be, then like father, like son, or like daughter. No? So kung pangutan ta, asa man ka naliliwat? So mo check ta sa atong mga batasan. Asa ta naliliwat? Unsay tawag sa imo? Demonyo, demonyito, o Diyos no. Hanap. So may God bless our devotional this morning. Salamat.